Good morning! Happy Sunday! Excited ako ngayong araw kasi yung message natin tungkol sa ating Panginoong Jesus, no? And every time we study Jesus, no, we get to learn more about Jesus. Habang lumalalim yung pagkaalam natin kay Jesus, lumalalim din yung ating pagmamahal sa Kanya. At lalong kung lumalago yung pagmamahal natin sa Panginoong Jesus, tumataas yung ating obedience and honoring God. At pag tumataas yung obedience natin and honoring God and loving God, gumaganda ang buhay natin. Kaya excited ako i-share yung message para sa atin ngayong umaga. Bago lahat, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, we thank you for this time that we can study your word. Lord, enlighten us, encourage us, and empower us. In Jesus' name we pray. Amen. Yung text natin galing yan sa Colossians chapter 1, 15 to 20. Si Apostle Paul, sumusulat siya sa church sa Colossus kasi may maraming mga heretics. Okay, yung heretics, mga false teachers who teach heresy or false teaching. Ngayon, ang gusto ni Paul mangyari is turuan niya ng katotohanan ang mga tao sa Colossus para sa ganon, malabanan nila yung maling pagtuturo ng mga heretics. Okay ha? Yan ang ating background. Basahin natin ang text natin. He is, or Jesus is, the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body of the church. The body of the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Yan ang text natin. Okay? So una nating pag-aaralan ngayon is Jesus is God. Yan, Jesus is God. Very clear yan. Sabi niya, Jesus is the image of the invisible God. Sa Greek, yung word na image, icon. Ibig sabihin, exact copy. No? Exact representation of His being. Okay, ito ngayon ang logic. Iisa lang ang Diyos. Yan ang turo ng Biblia. Iisa lang ang Diyos. There's only one God. Ngayon, if Jesus is the exact representation of His being, the visible representation of the invisible, then therefore, yung logic natin, Jesus is God. Hindi ba? That makes sense sa atin. But there were a lot of people that did not make sense to them. Ito yung mga Arians, for example, na tinayo ni Arius. Okay? Ang paniniwala nila, si Jesus was not the creator, but the created. Sabi, gawa lang daw siya ng Diyos. Siya yung unang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin, meron siyang simula at meron siyang katapusan. Pero hindi yan ang tuturo ng Biblia. Ang sabi ng mga Arian sa tawag nila, anonymous. Yung anonymous, ibig sabihin, unlike the Father. Hindi daw siya katulad ng Diyos. Pero yung text natin, sabi niya, He is the image of the invisible God. He is the exact representation of God and His being. Therefore, He is God. Eh bakit pa naniniwala itong mga Arian sa kanilang paniniwala? Kasi nga, yung nakalagay sa verse 15, yung isang phrase sa verse 15, the firstborn of all creation. Ang argument ng mga Arians, dahil firstborn daw si Jesus, siya yung oldest na ginawa. Okay? Yeah, literally yan ang ibig sabihin ng firstborn, no? Pero kung titignan natin yung konteksto ng pagkakasulat ni Paul, makikita natin dito na hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng firstborn ay pinakamataas sa lahat. Highest in rank. Ito na naman yung logic. If Jesus is highest in rank, siya yung pinakamataas sa lahat. At kung iisa lang ang Diyos, at ang Diyos ang pinakamataas sa lahat, nakita nyo na, then ang Diyos at saka si Jesus Christ are the same. Okay? Nakita nyo yung logic na yan. So therefore, Jesus is God. At alam nyo, yan na sinabi ng ating Panginoon sa John 10:30. Diba? Jesus said, I and the Father are one. Alam nyo, maraming tao, hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus Christ. Sabi pa nga nila, He never claimed daw that He was God.
Sabi daw ng mga tao yan, sila daw nagsabi na God siya. Pero he never claimed to be God. Yung sagot ninyo dyan, sumunod kayo sa akin, John 10:30. Jesus said, I and the Father are one. Yan ang sagot natin dyan. Okay. Number 2, Jesus is the Creator. Ang sabi ng Biblia, Jesus is the Creator. So verse 16, Jesus is in Jesus all things were created, and all things are created through Him and for Him. Jesus is before all things. No. So lahat ng bagay na nakita ninyo, lahat ng bagay sa tabi natin, tayo included, we are all created by Jesus. Yung heresy, yung false teaching ng Judaism, ng mga Muslim, ng mga Mormon, Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo at iba pa, si Jesus daw a created being. So ginawa, nilikha lang daw siya. So kung nilikha lang daw siya, hindi siya pwedeng creator. Okay? So, yun naman, tayo naman, yung paniniwala natin na si Jesus ay Diyos, yan naman ang nagbubukod sa atin sa the rest of the world. No? Yan ang paniniwala natin. Alam nyo, ang Satanas kasi, ang demonyo, very crafty siya. No? Binibilog niya ang mga utak ng mga tao, kino-confuse niya yung mga tao, ang ginagawa niya, pinaghahalo niya yung totoo at hindi totoo. Okay? Ngayon, anong mangyayari pag pinaghalo mo yung totoo at hindi totoo? Half lie? Wala pong half lie eh. Lie lang. Kaya, mali. Example, yung mga Muslim, tinuturo nila si Jesus daw was born of a virgin. Tama? Tama. Pero ang sabi naman nila, si Jesus daw ay isang propeta. Mali. So pinaghalo nila yung dalawang yan, mali. Hindi pwedeng virgin birth na propeta. Okay? Nakita nyo kung paano nangyayari dyan. Jesus is God, the Creator, because He is before all things. Ibig sabihin, bago ang lahat, siya. Okay? Diyos lang yon. Hindi pwedeng iba. Kaya nga ang laban natin dito sa heresy na to, John 1:1. In the beginning was the Word. The Word was with God. He was with God in the beginning. Yan. Number 3 na katotohanan, Jesus is the head of the church. Okay? Siya ang head ng church. Ang text sabi niya, for by Him, all things were created in heaven and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, Jesus is above all authorities. Kaya alam niyo, nasa Pilipinas ako ngayon, election time, no? Election fever, maraming tumatakbo. Isang tumatakbong senador ay yung false teacher na si Apollo Kibuloy. Okay? Itong si false teacher Apollo Kibuloy, sinasabi niya, anak daw siya ng Diyos, siya daw anak ng Diyos. Okay, kung totoong anak siya ng Diyos, okay, at alam natin ang anak ng Diyos has dominion o has authority over thrones and dominions, rulers and authorities. Okay? Nasa kanya na yan. Eh bakit pa siya tatakbong Senado? Ibig sabihin, by his own admission, pinirito ni Apollo Kibuloy ang sarili niya sa sarili niyang mantika nung tumakbo siyang maging Senado. Di ba? Kasi ibig sabihin, wala siyang authority. Kasi kung may authority siya, bakit pa siya tatakbo? Make sense? Yan ang logic na ginagamit natin. Alam niyo, mga pastor, mga teacher, mga bishop, mga cardinal, pati mga pope, they don't have authority over the church. Only Jesus has the authority, the head of the church. Okay, kagaya ito, last week, di ba, meron tayong binasa yung prayer ni Pope Francis kay Joseph, Joseph, the husband of Mary. Di ba, naalala ninyo yung prayer niya? At doon sa prayer niya, ito yung sabi ni Francis, with you, sabi niya kay Joseph, Christ became man. Nako naman, Francis, por favor, basahin mo naman ang Biblia mo. Kahit yung mga hindi pare at mga lay persons lang katulad ko, naintindihan namin ang sabi ng salita ng Diyos. Kahit si Joseph, alam niya, sabi niyang anghel sa kanya sa Matthew 20, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Francis, mali ka. Hindi ka pwedeng maging pope. Balik ka sa basics. While you're at it, siguro humingi ka ng tawad sa Panginoon. Repent. Kasi kung hindi ka mag-repent, pupunta ka ng impyerno. Ang masakit dito, marami kang mga isinasama sa kamalian mo. Napupunta rin lahat sa impyerno ng dahil sa kalokohan mo. Okay. By the way, hindi ka qualified to head the church. Only Jesus is the head of the church. Number 4, Jesus is the firstborn from the dead. Ang ibig sabihin ng firstborn from the dead ay nung
muling nabuhay ang Panginoon, He will never die again. He was raised to life, never to die again. At yan importante sa atin yan. Dahil yan ang garantiya natin na pag binuhay tayo muli ng Panginoon on the last day, okay? We will never die again. We will spend eternity with God in heaven. Yan ang katotohanan. Okay? So, yung heresy na yan, ang sinasabi nila, si Jesus daw, okay, never really died. Okay? Yung mga Muslim, alam nyo, paniniwala nila, hindi daw namatay si Jesus. Okay, pakinggan nyo to. Si Jesus, tinorture. Okay? Hindi pinakain. Okay? Pinako ang kamay at paa sa krus. Di ba? Binali ang kanyang mga paa. Okay? Tapos tinusok pa siya ng isang spear. Okay? Tapos binalot siya ng linen cloth, about 50 to 70 pounds. Tapos ang paniniwala nila, in spite of all this, okay, tumayo daw siya. Tinanggal niya yung nakabalot sa kanya, tinulak niya yung malaking bato sa kanyang tomb, and then naglakad siya. Hanggang India, kung saan siya namatay. Alam niyo, napakahirap paniwalaan yung kanilang paniniwala. Pero ganyan kasi nga, pag mali ang paniniwala. Okay? Besides, alam niyo, yung mga tao, yung nagbaba sa katawan ng ating Panginoon, di ba kaya nila napansin na buhay siya or patay siya? Di ba? Yung mga taong naghugas sa kanya, kasi hahugasan ng patay doon tapos lilinisin siya, di kaya nila napansin na buhay siya or patay siya. Okay? Yung mga nagbalot ng mga linen, di kaya nila nakita. Alam nyo, madali lang naman malaman kung patay na tao. Una, hindi siya humihinga. Okay? Pangalawa, wala siyang pulso. At siguro sa panahon na ito, sa kakahugas, malamig na siguro siya. Alam niyo yung mga ancient people, hindi naman sila tanga. Mas primitive sa atin, pero alam naman nila kung patay ng tao o hindi, di ba? So, okay. Ngayon, ito pa isang heresy. Sabi nga nila, kasi nga, another thing is the misunderstanding of the phrase, seated at the right hand of God. Okay. Yung mga heretics, ang tingin nila sa seated at the right hand of God, parang assistant ba? Okay? Parang assistant mo dito. Dito ka lang kanang kamay. Pero ang ibig sabihin ni Peter sa 1 Peter 3:2, Jesus who has gone into heaven is at the right hand of God with angels and authorities, powers, having them subject to Him. Okay? So yung mga angels, authorities, powers, nasa ilalim ni Jesus. Sino ang merong karapatan na nasa ilalim niya ang angels, authorities, powers? Diyos lang. Therefore, logic na naman ang gagamitin natin. Jesus is God. Di ba? Yung pag-intindi natin ng Panginoon, very important yan. No? Kasi nakaupo siya. Hindi ibig sabihin napagod siya. Nakaupo siya dahil tapos na yung kanyang ginawa. Tapos na yung kanyang ginawa para sa atin nung namatay siya sa krus. Siya yung substitute natin para hindi na tayo maparusahan. Siya yung tumanggap ng kaparusahan natin. Okay? Which brings us to our final point. Jesus has reconciled all things to Himself. Okay? Sabi na, Jesus our Savior has reconciled us by His death on the cross to God. Ito ang sabi ni Paul sa Ephesians 2:16. Jesus reconciled them both as one body to God by the cross, which He put to death their hostility to God. So inilapit tayo ni Jesus Christ kay God. Pero ang sabi ng text natin, He reconciled to Himself all things. So, kung if He's reconciling us to God, and He reconciles Himself, all things to Himself, then ibig sabihin, ang Himself ay God. Therefore, Jesus is God. Yan. Kita nyo, pag ginamit natin ang logic, makikita natin ang ibig sabihin, Jesus is God. The best weapon to fight heresy is always God's truth. Okay? Ano natutunan natin ngayong araw? Number one, Jesus is the image of God. The exact representation of His being. Therefore, He is God. Number two, Jesus is the creator. Hindi siya created. Number three, Jesus is the head of the church. Hindi tao. Number four, Jesus is the firstborn of all, firstborn from the dead. Ibig sabihin, pag tayo nabuhay mulit, pagkatapos na mamatay, hindi na tayo mamamatay ulit. We will spend eternity with God in heaven. And lastly, Jesus is God who reconciled us to Himself. Therefore, He is God. Hallelujah. Alam nyo, si Jesus lang ang kailangan natin. Let's pray. Heavenly Father, ipapasalamat kami sa binigyan ninyong pagkakataon na pag-aralan ninyong salita. We know, Lord, that our Lord Jesus is God.
And by Him, Lord, we have been reconciled to you. And Lord, someday you will raise us up to live with you, never to die again, for eternity. And we thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Have a great week.